Dati pagka pwede na i-flat-top ko, kung bike ako niyan, punta ako doon. Nagtatak dati kasi. Oo, flat-top dati. Kaso lang, nung bandang huli na irita na ako eh. Sabi ko ba, parang mabigat na sa ulo, lalo na natubuhan ako ng mga puti. Oh, tayo. May anak yung maskulado eh. Malupit din yun, gumagamit yun. Oo, patay na yan. Napatay na yan? Nakapang. Kaya. Pangalawang tino kami ng Marilao. Oo. Yung mismo sa Barbershop. Sabay tulay? Sa may kuha, tuloy, sa may sabi ng Oloyos. Yan ah. Yung tino ko lang. Doon dati yun eh. Birthday ni Malaya mismo. Regalo sa kanya. Kaya napakasarap pala ang birthday niya. Birthday niya. Regalo sa kanya. Tatlong tama. Eh dati, pagupit ako ganyan, yung isang barbero ni Malaya eh. Kaalitan niya, kumbaga tungkol yata sa 50 pesos yun. Away silang dalawa, puta. Saksakin sa ng gunting ng barbero, mabilis din umilang. Sino? Yung anak ni Malaya, paluhuin sa ng upuan. Yung upuan niya, inuupuan ng mga customer. Sus, mga buntik na ako, sabi ko ya, pagkaganyan nga trabaho natin, pag bukit na ako, padamay pa ako. Dumating yung mga pulis. Sabi ko kay Malaya, Busing, nagbayad na ako eh. Paano yun? Hindi tapos. Na sige pa, muna natin sa iba ka muna pagkupit. Nagulat yung kabilang barbershop, bakit daw eh? Yung nagupitan ka? Oo. Tungkol lang sa 50 pesos yun eh. Umpisa na, tinako ng pagkupit doon. Yan ang barbershop na yun, hindi ko makalimutan sa lahat ng sumagpao ng Bulacan. Ikaw pa naman na talungin ng kahoy ng upuan eh, tumagin lang sa ulo mo, kung natanaan ako, tulungin ang buwan. Bukit din ako doon. Sakay na Mag-isa lang lang. tayo, kuya. Mag-isa lang tayo. Wala si Pagaling mo ng Divisoria. Kasi wala akong muna yung Divisoria. Ito na ako yung nakanto. Doon pa kay Alice dati. Oo, kaya bis. Tapos, nung dinibayan doon, umuwi ako probinsya. Pagbalik ko, doon sa Mitulay. Sa may tulay na. Nakapasok pa din ako. Ngayon ako lang parang isang upuan sa akin. Daming kuwan yun, mga barbero niya. Mayata lang mo. Oo. Lakas na. Ang location, 35. Tarbitan niya. Gilid ng highway kasi. 35, oo. Eh sa kabila, sakayan yun eh. Sakayan yun siya. Kaya nung bagtagong din, nagpagkukit ako dun sa kabila. Sa lagpas lang ng atis din. Sabi niya, bakit lumipat ka dito? Hindi ka lumipat, nakaupo ko lang pagupit, paluin ka nga nakupuan. Binulik sa akin, Malaya yung bayad ko, doon ko binayad ulit. Sabi ko, ayaw mo pa dyan, buo na yung bayad ko, kalahati na lang gugupitan mo. Bata pa kasi yung anak niya. Bata pa. Nag-aaral pa lang yan. Wala naman talaga. Sabi, malupit din. Nalata mo naman nga tumitin eh. Natigil ni Manay sa pag-aaral niya dahil hindi naman pa pumapasok. Ibig sabihin baon lang kinukuha. Paano lang yun ang buhay? Diyos pupunta yung teacher, hindi naman pumapasok yung anak. High school na yun. Nakakita mo yung ano dati, yung parang civic.
Scouting natin yung mga scouting ginagawa. Oo. Minsan mga drawer natin, binubuksan eh. Pakialam lang mayroon ka daw yun. Binubuksan na yung mga ano, kaya ninanakaw ko yung mga laman na ano. Sabi nga ng barbero nga gumulupit sa akin niya. Alam mo nakapagtak na yung drawer ko. Bulat-latin mo pa. Marami susi yun. Oo. Sinusubukan lahat. Kaya gano'n naman yun. Scouting mo. Siyempre yung iba nun, nagbibenta rin yung katabi. Yung palalaman siya. Habang wala yung sa gabi. Nagkagalit na sila doon yung sinabihan na nga ng barbero mo ano. Kung ganyan yung ginagawa ko, lagi kayo mawawala ng barbero. Sagot naman ng anak ni Malaya. Hindi ka kakawalan. Paluwi sa lang yun. Siguro sa ngayon na wala na rin si Malaya. Mas matanda na yun. Masariti. Oo. Dati kasi wala pa barbershop sa Divine. Tapos dito wala rin. Kaya pag nagpagupit ako, bike ako niyan, punta ako doon. Gusto na po rin. Iya talaga. Hindi na mo dito. Ano kasi ano, isang mayaman. Kasama ang dalawa. Alala yun. Kaya siguro. Pinupitan niya yung ano. Parang maglang. Ang dalawa, tigil sa kanya ng mga tama. Sabi na, pag-alis mo yung kasunod. Nagbibigay 500. Kaya nalalagay ka. Ate-ate. Hati-hati. Hati-hati nalalagay ka. Ang ginawa. Binigyan na kami ng ano, 50. Bakit pa nun yan eh? Oo, dahil ang gupit niya ano, 35 pa rin. 35. Tapos sabi niya, utang kami ng 50. Tapos wala na kami mo rin. Yung limit doon sa 35, 70, 50. Hindi magkano lang. I-14, ano lang. Ay 40 lang ano namin. Kasi 50 tapos ano, 60, ano, 60 to 50. Gano'n ko sabi ko, mas sa aking kapatid na. Sabi ko, hinigay naman namin. Tagalog kayo. Libre na kayo. Binigyan ko lang ang sigat na sa mga. Sigat na nga kayo. Pati ba naman yung sabi ko? Kaya ihamunin mo. Tanongin mo kung ano talaga. Kung sinabi nga na. Hindi na kailangan. Natin yung isa kasi bago pa lang. Kaya hindi. Kung ganyan sa akin na ano. Kita naman pag-ibig lang. Wala nang tayo lang sa hindi kita.
Ayun. Kaya nagbigay ng gano'n yun kasi yung tiras ng Pasko, Ah, yung gusto sa ano, Pasko nga. Tapos hindi pala siya nagbigay na bonus. Tapos nagbigay man na siya ng araw na dapat na sa amin yun. Hindi mo lang nagbigay. dapat nga, yung ibang dahil, senior na lang yun eh. Pakonsulto sa siyempre, takuhan niya kayo. Layasan. Kasi sa mga customer, parang ayaw kami pag-ipit. Dati yung magandang kita dito, kasi yung sambil. Kaunahan na mga dito. Doon pa yun sa tinitirhan ni Arthur dati yung barbershop niya. Yung una-una yung barbershop. Oo. Eh, doon isa nakakuha ng bata-bata. Nung lumipat sa Kayapay, doon sa nalaspag. Nakabili na ng lupa yan at saka tricycle dyan sa Prince sa Uno, sa looban. Ako, baka pininta rin ko Pero yun. nang nga siguro yung lupa. Lakas ng kita natin. Okay, hindi tayo. Lakas natin ang kita ng Sambuco. Lalo na pagka may dirty ang kinabay. Hindi na magbukit yun. Sabihin, doon nga muna sa Bibay. Sarado, nakapasyon. O iba no, magkagal ng mga customer eh. Yung sa alat, no? Oo, nadali yun. Kasi minsan pagka nakainom siya, halimbawa pag naiwan namin, sa simento natutulog. Ay, akala namin yung katawan niya, pinasok ng lamig yun. Ay, minsan niya nadadla ng asawa niya o pinipigyo ng mga kapitbahay niya dyan eh. Grabe yung hilig sa higaan niya eh. May upuan. Oo. Puntahan ng asawa, bakit hindi nagbubukit? Ulasin eh. Lalo ng mga katrupa niya sila di pagkay eh. Tapos, kaya ilalim pa rin Eric, wala din kayo nagilig sa anak mo. Yung matras. Oo. Hanggang kung may pambili, sige. Pinagkanya. Oo. Mga pambili. Umpisahan mo yun nung, kumbaga, napaliwala buhay niya, nung binila niya yung kinakasama niya ng cellphone eh. Kaya asawa si may mga anak sampung sa probinsya mo. Nabayaan. Yun eh. Okay. Doon pa siya namatay. Tanggap siya. Siyempre, kung may naman talaga original. Kaya hindi siya. Bata. Oo, nag-adapt din ng ano. Sa tapat. Pero tatlo yata anak mo, nasa mo. Kaya si Arthur nga, lagi ko ka niluloko eh. Di ba wala na yung nanay niya dyan? Okay na. Ako, iniwanan mo yan rin sa yata. Ha? Iniwanan na rin sa yata. Bumalik na rin sa original. Yes,
kasama ba yun? Oo. Mga binata na yung mga, may mga pamilya na yung mga anak mo eh. Sabi ko kaya ito, pagigiyan ko ba, 33 o 34 plus alpon na yan. Sabi ko dami chicken dyan sa bigasan. Kahit isa lang makakuha ka dyan, may uwi mo lang. Eh si Atan kasi, wala naman isip yung babae niya kasi akala ko maganda-ganda ng buhay niya. Punta, nagaya sa buhay. Sino? Yung kasamahan namin nga si Atan, ay nadali niya yung isang chicken. Pag maghatid yan, di kutsi. Gandang lalaki din yung asawa. Yun po, ano ginawa niya tayo nga naguyo niya. Ay, doon na tumutulog sila Atan yung, ano, yung babae. Kaya sabi ko yan, Sir, may bagong chicken naman dyan. Hindi ako bahala. Ay, puta. Ay, bandang huli, sabi ko, Tor, tinatanong ka kung saan ka na daw. Lapitan niya, hingiin niya Facebook profile, number niya, kunin niya, walang pasabit-sabit, wala kung anong binigay. Eh, sabi niya, taro-diretso, walang palipiliko eh. Sabi niya yan, Tor, palipiliko niyo ba? Diyan naman tayo lang diretso eh. Eh, sabi ko, ibang klase ka rin pala. Hindi na kayo nung... Hindi, magagawa pa lang kami nun. Ay, niloloko ko si Arthur eh. Sabi ko, Tor, tingnan mo naman. Tinatanong niya kung saan mga kasama namin na maliit, yung cute daw. Totoo ang gago. Hindi naman totoo. Hindi, gawa-gawa ko lang. Tapos yung babae kasi mahilig din mga harot. Ah, sabi ko pag harot-harot ka kaya ako gulis, kabili. Ha? Umuwi na ako gulis. Kaya sabi ko sa mga kasama namin, harot-harot ka kay Arthur, iuwi ka ni Arthur niya, kaya palit ng bahay. Wala pa rin namin niya. Wala na, umuwi na, tagal na. Siguro mga 4 na buwan na. Wala mo kasi mangyayari sa kanya doon. Hindi siya magkakanak doon. Tsaka tamad si Arthur eh. Pag inaya mo sa trabaho, dami dahilan. Pero pag pinaupo mo sa alat eh, nako. Ay buti sana kung hindi sa nangungupahan ng bahay. Ilang buhok. Dapat ikaw, napakalpo ko na rin eh. Buhok. Ay pag may pira kasi si Arthur eh, tulog muna. Ayan. Kaya sabi ko, kung may pagkakataon nga may gawa, tirahin mo, kung walang gawa, o sa kakakutambay. Iba kasi yung hatak mga anak pagka maramihan. Hindi niya tradition. Nanay niya. Oo nga, pumapasok din kayo, no? Kay, sila ba yun, yung may kantin yan, Alfonso. So, No, pumapasok natin din eh. Siyempre, kung yan malang hanap buhay mo, magkalang lang bigay din, 150. Hanggang alas 3. Ano mangyari? 150, bilang mo na bigas ng tinda, wala na. magpipili na. 150 yata, dalawang lahat. Oo, ugas plato. Hindi ko pamili na rin. Hindi mo trabaho kasi. Ah, 500. nung umiinom pa ako, ayain ko siya Arthur sa bahay. Ay maganda pagkita namin doon. Sabi ko, sige, agad gusto mo, uminom mo na uminom. Alam na, nung bandang ulit, pilipit na yung tila, sinundo ng nanay niya. Pagdating dyan sa labasan, pasayawin namin yung pasayawin, sayaw, isa. Nung pagdating sa bahay nila, ayaw pa pumasok, gusto sasama pa. Sabi ko, hindi mo nakakaya. Kaya sinasabi, sabi ko, ako nga, hindi mo nakakaya. Ay, galit na yung nanay. Tulak ko nga. Pag tulak ko, dapat sa pintuan nila, dalo-diretso hindi ka.
Tapos kinabukasan sabi niya, sakit ng mga katawan ko. Sabi ko, sa isip ko, ikaw mo naman tulak tapos mo magkapog sa higaan eh. Makulit yung pag nalasing Makulit. eh. Makulit yan. Oo. Dati namamalit yan doon. Doon sa kila, ano? Kasi, yan doon. Papapalit ako ng gusto tindahan eh. Pinipilit ako uminom. Dati ako uminom. Sabi nila yung napagkaganito na sa trabaho ko. Trabaho. Kaya sabi ko eh, sa sobrang kakulitan mo nga, nakapasag na yan ng mga buti dun sa loob eh. Next ka, boss. Si ano, binanatan niya. Sinundon ano. Binanatan siya doon. Tutok yung ulo niya. Yan, yun mo kasi. Sinihandan siya eh. Ulit kasi. Binanatan siya doon doon eh. Ayun, may siguro mahusay makisama yun. Ako rin, hindi mo magabi. Oo, mana sa babae. Anak ko. Lang talaga na ginahawakan. Hindi siya di ganito lang siya eh. Bagsak siya eh. Wala siya malo eh. Tutok yung ulo eh. Ilang araw siya nagtahimik eh. Nalabas na ba sa laman? Buti nga nung nakaraan, hindi sa dinimanda ng babae dyan. Nakalain mo eh. O mga ilang buwan siguro hindi na umuwi asawa dyan. Tapos siyempre kumita kami ng malaki din. Lasing. Lumabas, nakakita sa ng mga tambay niya. Binayaran niya daw ito 50, ayain niya sa loob. Nagtawag daw yung mga babae, diretso pasok niya. Kaya sabi ko, pagka kinulog ka dyan, yari ka. Gawin mo ko dali. Lagi mo. Bayaran niya 250, makaraos man sa gago. Mapatay mo ako. Masama ako. Kita na. Muna ko sa labas ko muna sa Pinalok eh, mga tubay. Sabi niya, puta mister, inalok ko yung tambay. Bayaran sa 250, para usan ko lang. Nagtawag ng mga kasama, isang katutap. Pasok na ako matulog. Sabi ko, kahit mga tambay yun, pagka mapikon sa'yo, tapos ka dyan. Oo. Mga may wifi na. Buti nga, hindi tayo na ng bagyo dito. Sa ano eh, Tuligaw. Pagka ano, gaya nung nakaraan eh, 3 araw ako hindi lumabas ng bahay, kung lalabas ka, basa ka na. Buti nga ba yun? Wala kang kahit lang. Oo, ambon na. Yun.